Welcome to 180 Jam na may temang Redeemed by the Blood. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon para po sa ating 180 Jam. Sa ating pong buhay, napakarami pong mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Nandiyan po ang tagumpay, ngunit nandiyan din ang kabiguan. Nandiyan po ang mga pagpapalang, ngunit meron din mga problema. Lagi lamang po nating tandaan na lagi natin hingin ng pagsama ng Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagtatagumpay at hirap man yan at kabiguan, kung hahayaan natin na maghari ang ating Panginoon, wala na po tayong ibang hihilingin pa dahil lagi po tayo magtatagumpay. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aking aawitin na may pamagat na maghari.
Inalay po ni Jesucristo ang kanyang buhay para maligtas tayo, para lumaya tayo sa kasalanan, para lumaya tayo sa kalungkutan at lumaya tayo sa mga bagay na nagpapakulong sa atin. Kaya po, pakinggan niyo po ang mensahe ng aking aawitin.
Pangalan. Dito nakikilala ang isang indibidwal. Palayaw. Kadalasang maikli. Pamalit sa totoong pangalan. Ikaw, may sariling pangalan. Pero bakit mas kilala ka sa iyong palayaw? Una, Ako si Kulang. Binigay ko naman ng lahat pero hindi pa rin sapat. Pinagkaloob ang lahat-lahat pero ang sukli sa akin ay puro alak. Tapat naman ako pero bakit mali sa akin ang tumapat? Nagmahal lang naman ako pero bakit puro pasakit ang aking natanggap? Ano? Kulang pa ba? Sabihin mo. Ano? Ako si Kulang. Laging nilalang. Ako naman si Kunwari. Sa tuwing makikita mo ako ay palaging may sasalubong sa'yo ng ngiti. Kakawayan kita at babatiin pa. Kamustahin kita kahit ako'y nagmamadali na gusto mo ng biro. Papatawanin kita dahil sa grupo namin, ako daw ang masaya. May baon laging ekstrang halakhak para tumawa ang lahat. Pero ako, si Kunwari. Lahat ay palabas nakangiti sa labas dahil ayokong may makakaalam ng mga hatas, mga butil ng luha ko sa gabi na mistulang nagpapaunahan sa paglakpak sa karerang walang panalo dahil sabay-sabay naman sila sa pagpatak. Walang nakakaalam dahil tanging ako lang at si Unan nayakap ko sa gabing malamig na lunod sa luha at pait ang may nalalaman. Ako, tinatawag rin akong si Alikabok. May binigay naman sa akin na pangalan ng aking ina, pero parang hangin lang ako sa tingin ng iba. Walang nakakapansin, walang nakakakita, walang nakakilala, wala akong halaga. Wala daw pakinabang. Wala daw akong kwenta. Ano pa bang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako? Bakit ang puso ko'y patuloy pa rin sa pagtibok? Ako naman, si Alikabok. Ako. Siguro kilalang kilala mo ako. Ako naman si Lunod. Alam ko sa sarili ko na hindi ako marunong umahon, pero patuloy na lumalamon. Patuloy na nagpapalamon sa sistema ng sariling laman. Nagpapakain sa sariling kagustuhan. Hindi ko alintana ang maaari nitong idulot, pero ako'y nagpapatuloy sa pagkalunod sa alon ng kasalanan. Nagpapakasasa sa lasa kahit alam kong may kapalit itong dusa. Ako, si Lunod. Hindi ako marunong lumangoy, pero pilit akong tumalon sa lalim ng kasalanan para makasabay sa daloy sa agos nitong sanlibutan. Pangalan. Dito nakikilala ang isang indibidwal. Palayaw. Kadalasang maikli. Pamalit sa totoong pangalan. Ako! Gusto kong magpakilala. Ako si Tao. Tayo si Tao. At ang aking mga nabanggit kanina ay ang mga palayaw. Mga tawag sa atin. Mga palayaw na si mundo ang sa atin ang nagpakilala kung sino tayo, kung ano tayo, mga palayaw. Mga nakasanayang tawag sa atin ni mundo na hindi mismo ang totoo na tayo daw si Kulang. Hindi daw tayo naging sapat kahit kailan. Tayo daw si Kunwari. Puno ng lungkot sa loob pero sa labas ay pilit ng ngingiti. Tayo daw si Alikabok. Walang silbit halaga. Tinatawag na walang kwenta. At tayo daw si Lunod. Hindi marunong lumangoy. Mga makasalanan. Hindi marunong umahon.
Pero ang katotohanan, ang mga ito ay pawang mga kasinungalingan lamang. Ang mga tawag sa atin ng mundo, ang mga palayaw na nagpakilala sa atin kung sino tayo ay hindi totoo. Dahil ang totoo, meron tayong mga pangalan. May totoong tawag sa atin, mayroong tumatawag sa atin, kilala niya tayo sa ating mga totoong pangalan. At hindi niya tayo kinikilala sa palayaw kung saan tayo ay kilala. Kung anuman ang tawag sa atin ni mundo, hindi niya tayo kinikilala sa paraang ito dahil kilala niya tayo kung paano niya tayo tinawag. Kung paano niya tayo tinawag na ika'y sapat. Kung paano niya tayo tinawag na anak. Kahit ano pang itawag sa'yo nitong mundo, huwag pakinggan dahil ito na ay burado sapagkat ang kanyang dugo sa krus ay umagos. Sadyang, ang pag-ibig niya'y dakila at lubos at kahit nasaan ka mang lupalop, mararanasan mo ang kaligtasan at sa'yo, ito'y tatagos sa'yo ang kanyang pangalan, ng kanyang pangalan ay Jesus. Ngalan ng makapangyarihan, ang dahilan kung bakit may pagbabagot kalayaan, mga bagong palayaw at pangalan. Tatawagin kanyang kamahal-mahal, tatawagin kanyang mahalaga, tatawagin kanya sa parang paano kanya kinikilala dahil nga kahit iba't iba ang tawag sa'yo nitong sanlibutan. Kahit ikaw ay sigawan, mas mangingibabaw pa rin ang boses niya, mangingibabaw pa rin ang pangalan na sa'yo kanyang nilaan. Iba't iba man ang itawag sa'yo ng mundo, hindi niya papansinin ang lahat ng ito dahil kilala ka niya bago ka palang isilang. Kilala ka niya dahil siya ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Pangalan. Dito nakikilala ang isang individual. Palayaw, kadalasang maikli, pamalit sa totoong pangalan. Amen! Sino pong gusto pa na awitin? Walang buhay. Sino gusto pa na awitin? Ayan, pakinggan niyo po ang mensahe ng aking aawitin na kung saan sa buhay natin, marami tayong mga pinaplano, marami tayong mga pinapangarap, ngunit may mga pagkakataon na hindi nangyayari yung gusto natin, hindi nangyayari yung mga plinano natin. Ang kailangan lang po natin gawin ay ang manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang aking song na may title na Trust in You.
Isang magandang gabi mga kapatid. Sa mga nanonood ng ating 180 Jam ngayong gabi. Ako nga pala si Brother Danny, sa mga hindi nakakilala. May isang asawa at may 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Parehong mababait, pagtulog. Nais ko nga palang magpasalamat unang-una sa ating mga pastor sa pagkakataon na may ibahagi ko po ang aking buhay bago po ako makakilala sa ating Panginoon, at higit sa lahat sa Panginoon nga po na kung paano ko ngayon binago narito sa iyong harapan. Ngayong gabi gusto kong i-share ang aking buhay sa inyo bago po ako nakakilala at binago nga ng Panginoon aking buhay. Bata pa po ako, marami na po akong kalokohang alam. Pinanganak po ako sa lugar na kung saan ay marami pong mga bagay po ako nakitang mali. Unang-una po, pag-isip pa lamang sa umaga, marami na po akong nakikitang hindi tama, lalo-lalo sa mga ama ng tahanan. Ang pinakakapi nila nga po ay gin. Ang mga magulang naman, ang kanilang mga almusal na pandesal ay yung chismisan. Magdamag po yan, halos ang nakikita ko sa lugar namin, inuman. Doon nga makikita ko pag naglalasing, nagtatagaan sa daan. Ano pa ba ang inaasahan sa kagaya ko na lumaki sa lugar na yan? So, ganun din. Sa maagang kamusmusan ko po, nanigarilyo na rin po ako, natutong mag-inom. Doon ko rin po naranasan ng makipagpalitan ng mukha sa kapwa, makipagbasagamba. Ganon, lumaki po ako sa ganong kalagayan. Habang lumalaki, mas lalong nadadagdagan ang aking nagagawang kalokohan. Natuto rin po akong mag-inom. Ang sugal po, lahat ng klaseng sugal, sabihin nyo na, alam ko yan. Minsan, nagdamag nga ako sa madyungan, kaungitan, nakakarating yan sa sabungan. Lahat ng sugal, sabihin nyo, alam ko yan. No? At ganun din po, natuto rin po akong mag-inom ng alak, marijuana, natikman ko rin po yan, shabu, hanggang sa pag ako pinalalasing, napapasama sa trouble. At naranasan ko rin po na magdamag, nagiinom sa tabing kalsada kasama ng mga barkada, mga tropa. Lumaki po ako sa ganung kalakaran ng buhay. At ang worst pa po ay naging gun runner din po ako. Marami po akong nagawang hindi maganda, kaya ako po'y ang akala ko yun na lang po ang buhay ko. Sunod sa Agos, gano'n naman po tayo pag wala pa sa Panginoon. Kahit na may naatinan tayong malaking simbahan, akala ko pagdating mo ron, paglabas mo, okay ka na. Sabi sa'yo, banal ka pag hindi ka umiinom. Sabi ko, hindi, mamaya na pagkatapos, mga 1 oras lang, pwede na naman. Gano'n ang kinalakihan kong buhay. Hanggang sa nakapag-Saudi nga po ako sa edad na 27, doon din po, akala ko pagdating ko ron, pwede ko nang baguhin ang buhay ko. Hindi, unang araw ko pa nga lang doon, yung pinaka-manager doon, nakaaway ko, inahamon ko nga ng suntukan, ang laki nun. Parang gorilla akong tawagin. Pero kung lumabas yun, lalabanan ko naman sa takbuhan dahil hindi makahabot sa akin, mataba kasi. But anyway, syempre sobrang siguro lang yun. Then doon din po ako nakilala sa Panginoon sa Saudi. Doon nakita ko na iba talaga ang buhay ng isang mananampalataya sa hindi. Yes. Pero ganun pa man, hindi po ako ganun ka-attach dahil nga may mga kasamahan ako sa trabaho na may bisyo din, nag-iinom din doon. Kahit bawal, alam niyo naman sa Saudi, ang mga Pilipino, kung anong bawal, yun ang hinahanap. May mga bisyo, may mga sugal din doon, sabong, gano'n. Gano'n nalaman ko lahat ng mga mga ginagawa ng mga kababayan natin doon. May mga tong-itan, kung gusto mo ng babae, meron din. Kasi sabi, akala nyo, mahigpit, hindi. Pag ang Pilipino talaga gumawa doon, kahit ano kaya, wag lang nga lang papahuli. Kundi pugot ang ulo, pinagkataon. Then, isang gabi po, talagang ako'y, nakatingin po ako doon ng isang gamot na tinitake po ng mga kababayan din natin doon. Pag natake mo, parang addict po. Doon naranasan ko talaga, nakatig ako ng 3 yata noon. Bago nag-inom kami ng sadike, doon ko naranasan ko yung nakita ko talaga na para ako nasa spaceship, minahabol ko yung alien. Then, pagkatapos ko, parang naman ako nasa impyerno. Si Satanas naman ang humihila sa akin. Pagising ko nga po noon ay para kung hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, sabi ko, ayoko nung gawin ito. Ang hirap pala. Bago nanalangin nga ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano ba po ang plano niyo sa akin?
Sabi ko kung gusto ko rin po makapag-asawa at kung mag-asawa po ako, gusto ko po yung talagang nakakilala sa inyo para yung buhay ko, may attach ko po talaga sa inyo. Alam niyo po, pag ganun panalangin, naririnig pala ng Diyos yun. At tinugon niya po yun, yung binigay niya nga po sa akin ng asawa ko, pagdating ko nga po sa Pilipinas, doon po ako nakarating sa church na ito, purihin ng Panginoon, at kami po ay kinasal, at doon po, unti ko pong nakita paano kung baguhin ng Diyos ang buhay ko. Nandoon po na lahat po ng mga nakaraan ko, maraming bagay po akong maling nagawa, pero salamat sa Panginoon, alam kong binago niya po talaga ang buhay ko, hanggang sa, yun nga, nagkaroon po ako ng pamilya. Ngayon talagang napakabuti po ng Panginoon, malalaki na anak ko, ngayon wala po talaga kahit anong bisyo po. Kaya nga po, ang hamon ko po sa mga nakakapanood dito ngayong gabi, huwag po mabahayaang ang buhay niyo po ay maging panatilihin niyo pong ganyan dahil wala po talagang mangyayari. Ang Diyos po, kaya po kayong baguhin. Kung ano po ang kalagayan niyo ngayon, kaya niyang baguhin po, baliktarin niya ang kalagayan mo. Kung nasa madilim kang kalagayan ngayon, kayang bigyan ka ng liwanag. Hindi po natutulog po ang Panginoon, nakikita niyo po kalagayan mo. Kung ano man ang kahilingan mo, sabihin mo lang sa Kanya ng buong puso, bibigyan niya sa inyo po. Kaya yung po ang hamon ko sa inyo, huwag po kayong manatili po sa kalagayan niyo. Kung ano man meron kayong pinagdaraanan, tumawag po kayo sa Kanya. At sa pamagitan nga po nitong aming ginagawang 180 Jam, sana po mahamon po kayo. Yun lamang po at maraming salamat po at sa Diyos lamang po ang kapurihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Talaga pong napakabuti ng Panginoon sa ating buhay at patuloy niya po tayong minamahal sa sarili niyang paraan. At ang dahil po sa pagmamahal niya ay handa niyang gawin ang lahat para sa atin kahit pa ang may pako sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang ating mga kasalanan na kahit hindi tayo karapat-dapat ay isinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin. Kaya talagang utang po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya ipagamit po natin ito sa Kanya. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe na aking aawitin. Cross
before the throne of grace. What fills my heart, your majesty reveals. I bow my knee, join with angels song. Worthy is the Lamb, all praise to you You got a minute? Yeah, just a minute. Did you know that God passionately loves you and wants a relationship with you? Yeah, you. He wants to be with you today and wants you in heaven when this life is over. But unfortunately, we all sin. And because of sin, we've become separated from God. You see, every time we lie, lust, steal, or hate, it's sin. And our sinfulness separates us from a holy God who loves us. But good news, you don't have to live your life separated from God. You see, God sent his son Jesus to cover it all for you. He shed his blood and died on the cross to pay for your sins. Why? Because of God's passionate love for you. He was buried and rose from the grave the third day, just as the scriptures foretold. And all you have to do to get right with God is believe in Jesus Christ, who died for your sins. You'll be forgiven, and God will begin to change you from the inside out, filling you with his new life and purpose. And not only that, he'll grant you the gift of eternal life and bring you to heaven. It's all available to you. Complete forgiveness and a life-defining relationship with God through Jesus Christ. So do you want it? Are you ready? Yan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating pong 180 Jam. Ngayong pong oras pong ito sa mga nanonood sa live stream at maging sa audience po natin sa oras pong ito. Ang tema ng ating pong 180 Jam ngayong pong gabing ito ay redeemed by the blood. Amen? Tinubos tayo ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya ngayong oras pong ito, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, sa ating mga nakikinig dyan po sa live stream, nais ko po na tayo po'y mag-aral patungkol po sa dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Na kung ba yung bagay na nagawa nito sa ating pong mga buhay, kung ba yung naging bilang mga beneficiary ng dugo ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, ano ba yung malaking bagay na nagawa nito sa ating pong buhay? Basahin po natin mga kapatid ko sa ating pong Panginoon ang John 3:16, ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pagpalain ang salita ng ating pong Panginoon. Pasumandali tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan, sa oras pong ito.
Tunay nga, Lord God, ng iyong mga salita, ito po ay may malaking bagay, O Diyos, na nagagawa sa aming buhay. At lalo ngayon, O Diyos, ang aming pag-aaralan, O Diyos, patungkol, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya, Lord, hinihingi ko, Panginoon, ng iyong pagkilos, pagsama, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, mangusap ka, Panginoon, sa bawat mga makakapakinig ngayong oras pong ito. Hinakin ko, Diyos, ang katagumpayan sa iyong kapurihan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tunay nga, mga kapatid ko, mga kaibigan, na ang ginawang sakripisyo ng ating pong Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito ay may malaking bagay na nagawa sa ating pong mga buhay. Amen? Dahil sa kagandang loob ng Diyos, tayo'y natubos at naligtas. Ito isang malaking biyaya na dapat nating matanggap o tanggapin. Amen? Ito isang pangwalang hanggang buhay sa langit at kaligtasan ng mga sumasampalataya na inalok ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Kaya kaibigan, dapat mo itong maunawaan at malaman. Sabi ng 1 Timothy 2:4, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, na siyang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Praise God. Lahat ng Diyos, ang ibig ng Diyos, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, na tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Kaya ngayong oras kong ito, mga kapatid ko sa ating pong Panginoon, mga kaibigan na mga nanonood dyan sa live stream, unang bagay na nais kong bigyang pansin, kaibigan, sa ating pong tema ngayong oras kong ito, ay mahal tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Kung walang Jesus na napako sa krus, naghirap, nagdusa, wala tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Sinabi sa Efeso 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay tinubos tayo. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, mga kaibigan, tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil sa dugo ng ating pong Panginoong Jesus. Tayo'y pinatawad. Tayo'y pinatawad, kaibigan, mga kapatid, dahil sa dugo ng ating pong Panginoong Jesus. Ito po'y mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan at maranasan sa ating pong buhay. Na bilang mga sumasampalataya sa ating pong Panginoon, kailangan nating maunawaan na dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, tayo ay binigyan ng karapatan o ng biyaya na mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan po'y dahil sa dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo ng ating pong Panginoong Jesus. Tunay nga, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoong Jesus, na kung walang Jesus na naghirap, nagdusa, wala tayong kapatawaran. Amen? Amen. Tunay nga na ito'y mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan ngayong oras pong ito. Na kung walang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo, kapatid ko, sa ating pong Panginoon ay maaaring mapahamak. Amen. Wala tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Subalit sa pag-ibig ng Diyos, biyaya niya sa ating mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon. Sinabi sa unang Jan, talatang 2, unang 1:2, talatang 2, ang sabi rito, siya mismo ang binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ating mga kasalanan, kundi pati na rin kasalanan ng buong mundo. Amen? Tunay nga na kung walang Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, wala tayong kaligtasan. Sabi ng John 3:16, na hanggang talatang 17, nasabi rito, nagsasabi na ganito, sapagkat mahal na mahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi, verse 17 na sabi dito, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ng kaparusahan ang mga tao, kundi upang tayo ay ligtas dahil sa kagandang loob at pag-ibig.
Amen? Sabi dito, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ng kaparusahan ng mga tao, kundi upang tayo ligtas dahil sa kagandahang loob at pag-ibig. Amen? Mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, sa oras pong ito, gaano po natin ito ina-appreciate sa ating pong mga buhay? Amen? Gaano po natin ito inaalaala sa ating pong mga buhay? Mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, mga kaibigan na nakakapakinig ngayong oras pong ito, tunay nga na ito'y mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan at malaman sa pagkakataong ito. Sapagkat ang sabi ng 1 Timothy 2 po na binasa natin kanina, na ang sabi roon, na siyang may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen? Nais ng Diyos na ikay maligtas at malaman mo ang katotohanan, kaibigan. Sapagkat nais ng Diyos na ikaw at ako ay makasama niya doon sa langit. Na kung bakit ihinalay niya ang kanyang buhay. Amen? Na kung bakit siya naghirap, nagdusa, at pinako sa krus, nahirapan, nasaktan ng maigi, hinagupit. Gaano natin ito ina-appreciate sa ating pong mga buhay. Ang dugo ni Jesus, kapatid ko, sa ating pong Panginoon. Ito hindi lamang, kaibigan, ito isang bagay na parang pag-aalay ng buhay lamang. Hindi po. Bagamat ganun po yung paghalimbawa, pag-aalay ng buhay. Subalit kakaiba po yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga bagay-bagay na tayong mga nababasa, nanawaan na kung paano sila nag-aalay ng buhay. Sinasacrifice nila ang ilang buhay, patong sample doon sa isang bata na masasagasaan. Itinulak niya, tapos siya ang nasagasaan. Mga ganung mga sakripisyo. Subalit ang sakripisyong ginawa ng ating pong Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid ko, sa ating pong Panginoong kaibigan, ito po'y kakaibang bagay. Sapagkat, kapatid ko, sa ating pong Panginoon, hindi lamang ito isang bagay na pagliligtas na ginawa ng ating pong Panginoon, kundi isang bagay, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoong mga kaibigan, isang bagay na kung saan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Ganun po ang ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Kaibigan, sino tayo para pag-alayin ang buhay ng ating pong Panginoon? Madalas, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, sinasabi ng tao, mabait ako, lagi ako nagsisimba, sinisikap kong gumawa ng mabuti. Siguro, ang masamang tao lamang ang mapupunta roon sa impyerno. Yung mga nang-aabuso ng mga bata, siguro sila lamang. Subalit, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, may sinasabi ang salita ng Diyos. Ayon sa Ecclesiastes 7:20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Amen. Ang sabi pa sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi rin sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ng sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaibigan, ang kasalanan ay pagrebelde sa Diyos. Sinabi sa unang bahagi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, ito po yung naging dahilan ng Diyos upang siya po ay, ito po yung naging dahilan ng Diyos upang bakit niya ibinigay ang kanyang buhay. Ito po yung naging dahilan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat nung unang panahon, mga kapatid ko, sa ating pong Panginoon, ang mga tao noon ay grabe ang kasalanan. Ang Diyos ay hindi na makatingin sa tao, sa grabing kasalanan na ginagawa ng tao.
Ang tao hindi na nagiging karapat-dapat sa Diyos. Alam ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit hindi pinayagan ng Diyos, kaibigan, na nangyari ang bagay na ito, na ang tao ay mapahamak, mapunta ng impyerno, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya gumawa siya ng paraan. Ng ating unang binahagi ko sa inyo, siya yung naging handog para sa pantubos sa ating pong mga kasalanan. Kaibigan, ganyan po kabuti ang ating pong Panginoong Yesus. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pong mga kapintasan sa ating pong Panginoon, minahal tayo ng Diyos. Amen. Na dapat tayong mapapahamak, subalit hindi pinayagan ng Diyos. Na dapat sana tayong mapako sa krus dahil sapagkat tayo mga makasalanan. Subalit kaibigan, hindi na po pinayagan pa ng Diyos na tayo pang mapako sa krus. Sapagkat ang kailangan, kaibigan, na pantubos sa kasalanan ng tao ay yung mabuting handog. At wala nang bagay na kaya pang ipalit sa kasalanan ng tao, sa grabing kasalanan ng tao. Ang tanging paraan lamang, makapalit ko, sa ating pong Panginoong Yesus, ayon sa John 3:16, na ihandog ang ating pong Panginoong Yesus upang pangbayad sa kasalanan ng tao. Kapatid ko, sa ating pong Panginoong Yesus, gaano po natin ito ina-appreciate sa ating pong buhay? Gaano pa natin ito inaalaala sa ating pong buhay? Kapatid ko, sa ating pong Panginoong Yesus, ang katotohanan, biniyaran lamang niyang ang pagkakataon. Ang katotohanan, kaibigan, na kung bakit sinabi sa 1 Peter 3, 2 Pedro talatang 3:9, hindi nagpabayang ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako, kaya inakala ng ilan. Ang katotohanan, binibigyan lamang ng pagkakataon ng lahat na manumbalik sa Kanya, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nais ng Diyos na mapatawad tayo, kaya gumawa siya ng paraan upang atin iyong makamtan ang kapatawaran ng kaligtasan. Si Yesu Kristo, kapatid ko, sa ating pong Panginoon, doon sa krus ay namatay. Si Jesus, sapagkat binayaran niyang parusa na tayo ang dapat tumanggap dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos. Sabi sa unang Timoteo, sa 2 Corinthians 5 talatang 21, kaya may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin ay itinuring siya makasalanan upang ituring tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging daan upang mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao at ng buong mundo. Sinabi sa 1 John talatang 2, siya mismo binigay na handog para sa kamatayan ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi pati na rin ang kasalanan ng mundo. Muling nabuhay si Jesus mula sa kamatayan, at ito'y isang katibayan na pagtagumpayan niya ang kasalanan at ang kamatayan. Purihin ang Diyos dahil sa kanyang kamatayan ay muling nabuhay. Muli, dahil dito ang kalawang bahagi ng Roma 6:23 nagpapato ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating pong Panginoong Yesus. Kaya ngayong oras pong ito, mga minamahal ko sa ating pong Panginoon, marahil na unawaan nyo ang pangangaral ngayong oras pong ito, na kung gaano kahalaga ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Na kung gaano tayo kamahal ng Diyos, na kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay
para sa ating pong mga makasalanan. Kaibigan, ngayong oras pong ito, sino tayo sa harap ng ating pong Panginoon? Nais kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan na nagagawa. Marahil ngayong oras pong ito tayo nakakagawa ng mga kasalanan pa sa harap ng ating pong Panginoong Hesus. Sinasabi mo sa iyong sarili, hindi ka nakarapat-dapat sa harap ng ating pong Panginoong Hesus. Subalit oras kong ito, nais ko pong sabihin sa iyo, gaano mang kalaki ang iyong kasalanan. Kung sinasabi mo ang iyong kasalanan ay kasing laki ng barko, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan ay nilalangoy ng barko. Kaibigan, mahal ka ng ating pong Panginoong Hesus. Nais kanyang maligtas, nais kanyang patawarin sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo lamang ay sumampalataya sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Diyos na kapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay maliligtas. At ikaw ay papatawarin, lilinisin ng ating pong Panginoong Hesus dahil sa banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong oras kong ito, gusto mo bang mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan? Inuusig ka ng iyong konsyensya dahil sa iyong mga nagawang pagkakasala. Ang kapatawaran ay maangkin mo kung mananampalataya ka kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Kaya ngayong oras kong ito, tayo po'y mananalangin, panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoong Hesus. Panalangin, kaibigan, na pag-amin na tayo nagkasala at kailangan natin ang kapatawaran ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong oras kong ito, sundan mo ang aking panalangin na babanggitin. Ariin mo yung personal na panalangin sa Panginoon. Ito po'y may malaking bagay na magagawa sa iyong buhay. Repeat after me. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, sa oras kong ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran. Sa lahat ng aking mga kasalanan, mga pagkukulang, sa iyong harapan. Panginoong Hesus, salamat sa iyong salita. Kaya ngayong oras kong ito, sumasampalataya ako, Panginoong Hesus, na ikaw ang Diyos, nag-alay ng buhay para sa aming mga makasalanan. Kaya tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po ako na aking masunod ang iyong kalooban. Marami pong salamat sa kabutihan at pag-ibig. At aking pangalan mo, Hesus. Amen. Praise God. Sa mapagpalang gabi sa bawat isa. Ang pagbabagong buhay po ay hindi madali at imposible kung tayo lang mag-isa. Ngunit salamat sa Panginoon at sa dugo niyang naglinis sa atin, sa dugo niyang tumigil sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ngayon tayo'y lumaya at may pagkakataong lumaya ang mga nabibilang lupa at binago niya tayo. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aking awitin. Try
po sa bawat isa. Bago ko po maghandog ng isang awitin, gusto ko lang pong i-share yung testimony ko po. Isa po akong Sunday schooler na kada linggo po sumasama po kay na mama na pumunta sa church, tapos Sunday school, ganyan ganito. Tapos, pero po kahit po isa po akong Sunday schooler, di po rin po natin maiiwasan yung parang ma-curious tayo sa mga kung anong nasa sanlibutan, na-curious tayo kung ano kayang pakiramdam ng ganito, ganyan. So, hindi po alam po ng mga magulang ko na sa school po, siguro po mga grade 4, sobrang bata ka pa po ng grade 5, na-impluwensyahan po ako ng mga kaklase ko. Di po nila alam na malakas po ako magmura. Naalala ko po noon, president po ata ako ng classroom namin. Tapos minumura ko po yung mga kaklase ko. Parang kung ayaw po nilang sumunod sa akin, ganyan. Tapos po, hindi lang po doon. Natuto rin po ako magsinungaling sa mga magulang ko. Yung sabi ko, pupunta ako sa ganito. Yung pala, nandito na ako sa malayong lugar na, ganyan. Tapos, yung isa pa po doon na parang na malaking kasalanan na nagawa ko is kababaeng tao ko po, nanonood po ako ng mga malalaswang panoorin na hindi dapat pinapanood, lalo na sa edad ko, tapos babae po ako, ganyan. Tapos, need pa po doon, dahil nga po sa barkada, yun, naranasan ko rin pong pumasok sa, hindi naman po siya, relasyon ba? Yung parang MU thing, gano'n. Yun po, parang MU po, ganyan. Tapos umabot po yun ng 7 months po, 7 months, gano'n. Tapos, tinago ko po yung sa nanay ko. Kaya po nung nalaman po yun ng mga, ng magulang ko po, nagalit po yun sa akin. So, nung nagalit po sila sa akin, naalala ko po yun, binasag po nila yung cellphone ko na sa harap ko talaga. Tapos umiyak po ako, ganyan. Tapos sabi po ni mama, lilipat kita ng sa Batangas ka na mag-aaral, ganyan. Tapos umiyak po talaga ako noon. Sabi ko, ayokong sa Batangas mag-aaral, papalayo ako, ganyan. Tapos po, dahil nga po doon, parang, syempre po, siguro grade 7 po ako noon. Tapos yung parang di naman po naghiwalay po. Yung parang pong naglayo ng landas, gano'n. Na ganyan po, na yun, di po alam ng mga magulang. Kasi po, naka-long sleeve po yung uniform namin. Tapos, kung ano po talagang mahawakan ko po ng mga matatalis na bagay, gano'n. Parang masasatisfy po kung saktan yung sarili ko, ganyan. Tapos po, nung dumating po yung bootcamp, dun po talaga parang nangyari, nagbago lahat. Kasi po, yung parang araw-araw po may pangangaral, ganyan. Tapos parang na-realize ko po yun na ba't ganun, parang ang bait sa akin ni Lord, ba't ganun ako sa Kanya, ganun po. Tapos doon ko po naranasan lahat na tinanggap ko talaga si Lord sa buhay ko. Tapos unti-unti niya tinanggal yung mga kasalanan, yung pagmumura, panonood ng mga malalaswang bagay, tapos yung pagsisinungaling sa mga magulang ko, at yung mga relationship, ganyan po. Tapos, yung hindi pa po doon natatapos yun kasi po kahit po mga Kristiyano na tayo, kahit natagpuanan po natin si Lord, di pa po natin may iwasan yung para magkaroon tayo ng mga problema, ganyan. Nung grade 8 or grade 9, ganyan. Meron po, ako po yung isa po ako sa mga nag-handle nung sa grupo namin, tas president po ako, ganyan ulit. Tapos, parang nagkaroon po kami ng problem sa school, tapos lahat po ay parang sa akin sinisisi, ganyan, bakit ganyan, tapos lahat po parang problema sa amin. Ako po yung parang kumaharap, kaya parang bigat po ako na bigat po, tapos saway po yung madami po kami ginagawa. Parang uwi na lang po ako sa bahay para matulog at kumain, tas pinapaalis na ako dito. Parang kulang na lang po sa ibang bahay na po ako tumira, ganyan. Tapos hindi ko po talaga, yung part ko po hindi ko po masabi kay ng mama na parang sakit-sakit, hindi ko po masabi talaga kay mama lahat-lahat kasi sabi ko baka dumagdag lang yung ako sa mga iniisip nila. So
So, parang dinibdib ko po lahat-lahat. Tapos, umiiyak po ako kay Lord. Tapos, isang beses po, pinag-pray ko po talaga kay Lord na, Lord, bakit ganito, ganyan, bakit ako, gana. Tapos, talagang pinag-pray ko talaga, iniyak ko talaga kay Lord yun. Tapos, parang sabi niya sa akin, parang pinakita niya sa akin na anak, tingnan mo, balikan mo yung mga ginawa ko sa buhay mo noon. Parang binago kita, nawala lahat. Kaya ko ding tulungan ka sa bagay niyan. Tapos parang naramdaman ko talaga dun yung comfort ni Lord. Parang niyakap niya talaga ako at nawala lahat ng mga iniisip ko, yung mga bigat sa puso mo. Kaya sabi ko lang po sa inyo, sabi nga po sa Psalms 20 verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Yung kahit po may mga kaharapin po tayo sa buhay natin, problema, ganyan-ganyan, kasi di naman po maiiwasan yan. Huwag po tayong matakot. I-surrender po natin lahat-lahat kay Lord. Kasi siya na yung bahalang gumawa doon. Siya yung gagawa ng paraan para maayos ang lahat. Kaya po, pakinggan niyo po ang mensahe ng aking awit.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay nga pong kahit kailan ay hindi tayo naiwang mag-isa dahil kailanman ay hindi tayo iniwan ng Panginoon, lalong-lalo na po kapag nasasaktan o nalulungkot po tayo. Lagi lang po nating tatandaan na every time na nasasaktan po tayo, nakikita po ng Panginoon yung mga luha natin, naririnig niya rin po yung mga iyak natin. Kaya lagi nating tatandaan na nandyan yung Panginoon, naghihintay siyang lumapit tayo sa Kanya. Nandyan siya sa tabi natin para i-comfort tayo. Kaya huwag po tayo matakot, huwag po natin intindihin yung sinasabi ng iba. Gaya nga po ng sabi sa Psalms 118 verse 6 na, "The Lord is on my side, I will not fear." Kaya itatak po natin sa isipan natin na kapag nasa tabi po natin yung Panginoon, wala po tayong dapat ikatakot. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe na hangaawitin. Thank you for watching with us today. May you join us on our next live premiere. To God be all the glory. God bless us all.
light. My debt you've defeated.